Nasa harap natin si Dr. Andrea, Andy, Reyes, isang henyong siruhano na may kamay na ginto, hinahangaan sa kanyang galing sa Maynila. Ngunit sa kabila nito, ang mga kamay na nagligtas ng maraming buhay ay naging walang magawa nang pumanaw ang kanyang sariling ina, si Nanay Elena. At ang masakit pa, sa harap ng matinding pagkawala, hindi man lang pumatak ang kahit isang luha mula sa kanyang mga mata. Si Nanay Elena ay laging puno ng pagmamalaki sa kanyang magaling na anak na doktor. Para sa kanya, si Andy ang numero 1 doktor sa Pilipinas. Sa sobrang tuwa, ipinakilala pa niya ang mga kapitbahay sa Tondo sa Street, Lux Medical Center kung saan nagtatrabaho si Andy para magpagamot dito. Ngunit si Andy, sa halip na matuwa, ay labis na napahiya sa harap ng mga kasamahan. Nagkunwari siyang hindi sila magkakilala, at agad tinawagan ang ina, pag-alit na sinisisi ito. Si Nanay Elena ay mahinang humingi ng paumanhin sa abalang naidulot, at tahimik na ibinaba ang telepono matapos ang malamig na tut mula kay Andy. Isang araw, habang nagpapacheck up sa isang maliit na klinika sa Quezon City, nalaman ni Nanay Elena na abnormal ang baba ng kanyang platelet count. Pinayuhan siya ng doktor na magpatingin sa isang malaking ospital para sa general check-up. Bago umalis, hindi pa rin niya nakalimutang ipagmalaki sa doktor ang kanyang kahangahangang anak na si Andy. Nag-alinlangan noong una si Nanay Elena, ngunit matapos kumbinsihin ng kapatid, dinala niya ang resulta sa Street, Lux, umaasang si Andy ang susuri sa kanya. "Nay, busy po ako," pagod na sagot ni Andy. Sabay tanong ng may pagdududa, "May air refer na naman po ba kayo?" "Sinabi ko na po, hindi ko sila tatanggapin." Hindi niya alam, ang taong pinakakailangang magpatingin sa kanya ay ang sarili niyang ina. Aamin sana si Nanay Elena, ngunit pinili na lamang manahimik, nilunok ang mga salitang hindi masabi. Tahimik siyang tumayo sa malayo. Pinagmamasdan ng anak na nagmamadaling ngumuya ng tuyong tinapay para sa pananghalian. Kumirat ang puso ng ina, ngunit hindi niya alam kung paano lalapit para aluin ito, kaya pinili na lamang niyang tahimik na umalis. Nang hapong iyon, sa gitna ng magulo at maingay na kalsada ng Makati, mag-isang naglakad si Nanay Elena. Maingay ang paligid, ngunit ang kanyang kalooban ay payapang-payapa. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila tahimik siyang nagpapalam sa mundo. At nangyari na nga ang kinatatakutan. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Andy mula sa kanyang tiyahin, ibinabalitang si Nanay Elena ay hinimatay at malubha ang kalagayan, comatose. Agad na sumugod si Andy sa airport, sumakay sa pinakamaagang flight pauwi sa probinsya. Sa buong biyahe, ang puso niya'y nag-aalab, isang desperadong pakikipag-unahan sa oras. Nagsimula siyang manalangin, nagmamakaawa sa Diyos na huwag kunin ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya, umiling lamang ang doktor at ibinalita ang masamang nangyari. Hindi matanggap ni Andy ang mapait na katotohanan. Sa kabila ng pagpigil ng iba, desperado siyang nagsagawa ng CPR sa ina, ngunit huli na ang lahat. Tuluyan ng pumanaw si Nanay Elena. Pagbalik sa kanilang bahay, natagpuan ni Andy ang mga alaala ng kanyang kabataan na maingat na itinago ng ina, kasama ang isang lumang kwaderno na may huling habilin, "Alagaan mong mabuti ang sarili mo, anak." Napahagulgol si Andy sa kalungkutan at pag-iisa. Makalipas ang ilang araw, habang nagjo-jogging para maibsan ang lungkot, nasaksihan ni Andy ang isang marangyang sasakyan na binangga ng isang humaharurot na kotse. Ang likas na ugali ng isang doktor ay nanaig, agad siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan. Nasa bingit ng kamatayan ang biktima. Walang pag-aalinlangang lumuhad si Andy sa tabi ng biktima at nagsagawa ng CPR. Sinundan ito ng isang tensyonadong emergency surgery sa Street, Lux. Lahat ay nagmamadali. Nakikipag-agawan kay kamatayan. Biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Ang assistant na doktor sa tabi ay kinabahan, natatakot sa pinakamasama. Dahil ang pasyenteng nasa higaan ay walang iba kundi si Miguel Zobel, ang tagapagmana ng Ayala Corporation,
isa sa pinakamakapangyarihang korporasyon sa Pilipinas. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Ngunit nanatiling kalmado si Andy. Para sa kanya, lahat ng pasyente ay pantay-pantay at nangangailangan ng tulong. Sa ilalim ng mahusay na pamamaraan ni Andy, nalagpasan ni Miguel Zobel ang panganib. Si Dr. Santos, ang head surgeon, isang incompetent ngunit magaling sumipsip, ay nagmamadaling lumapit kay Andy para itanong ang sitwasyon at proseso. Pagkatapos, sa harap ng media, walang kahihiyang inulit niya ang eksaktong sinabi ni Andy, ngunit hindi man lang binanggit ang pangalan nito, anoko ang lahat ng kredito. Nanahimik lamang si Andy. Kinabukasan, habang tinitingnan muli si Miguel, natuklasan ni Andy ang isang naiwang gauze sa loob ng katawan nito mula sa operasyon, isang simpleng pagkakamali ngunit maaaring ikamatay. Ang operasyong ito ay isinagawa mismo ni Dr. Santos. Tinawagan ni Andy si Dr. Santos para pabalaykan at suriin ito, ngunit nasa bakasyon ito sa Tagaytay, at pag-alit siyang sinabihan na huwag istorbohin ang kanyang pahinga. Kinaumagahan pa lamang nang pumasok si Santos sa silid ng pasyente para mag-check. Napansin niya ang kanyang pagkakamali ngunit dahil sa kanyang kayabangan, hindi niya ito inamin. Sakto namang biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Sumugod si Andy, sinubukang ay masahe ang puso ng direkta ngunit wala ng pag-asa. Ang pasyente na sana'y may iligtas pa ay pumanaw sa kanilang harapan dahil sa kapabayaan. Walang kahit anong paumanhin si Dr. Santos sa pamilya ng pasyente, isang lola at isang maliit na apo, malamig lamang na sinabing, hindi na namin siya nailigtas, at umalis. Si Andy, na nakasaksi sa lahat, ay hindi na nakatiis. Nagpasya siyang sabihin ang masakit na katotohanan sa lola, na ang kapabayaan ni Dr. Santos ang direktang sanhi ng pagkamatay. Nang malaman ito ni Santos, nagalit ito ng husto, kinwestiyon kung bakit naglakas loob si Andy na magsalita. Iginiit ni Andy na karapatan ng pamilya na malaman ang totoo. Nakita ni Santos si Andy bilang banta sa kanyang karera, kaya agad niya itong sinisante, at palihim pang nagbigay ng ban, dahilan para walang ospital sa Maynila ang tumanggap sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa isang liblib na isla sa rehiyon ng Visayas, isang desperadong lolo ang may kargang apo na may malubhang karamdaman patungo sa barkong ospital ang tanging pag-asa nila. Si Dr. Benitez, isang doktor sa barko, ay nag-diagnose na ang bata ay may ruptured appendicitis. Kailangan operahan agad, ngunit kulang na kulang ang kagamitan sa barko, at walang espesyalistang siruhano. Umiiyak na nagmamakaawa ang lolo. Sakto namang dumating si Andy. Kaya ko pong gawin, sabi niya. Ngunit nang susuriin na niya ang bata, hinarang siya ni Dr. Benitez, nagtatanong kung sino siya. Ako po ang bagong siruhano sa barko, sagot ni Andy, may karapatan akong operahan ang bata. Sa pahintulot ng kapitan, sinuri ni Andy ang operating room at mga instrumento. Nanlumo siya. Halos imposible ang kondisyon para sa isang komplikadong operasyon. Walang ibang paraan, binuhat ni Andy ang bata papunta sa dental room, inutusan ang nurse na ihanda ang anumang magagamit. Nakikitang nahihirapan ang bata, hindi natiis ni Dr. Benitez, hinayla niya si Andy palabas. Itigil mo yan. Darating ang rescue helicopter sa loob ng 1 oras, sigaw niya. 2 oras ang biyahe pabalik. Malamig na sagot ni Andy, hindi naaabot ang bata. Pagkasabi noon, bumalik si Andy para maghanda. Ngunit isang kapahamakan ang nangyari, sa pagmamadali ng nurse, nabasag ang nag-iisang bote ng anesthesia. Mabuti na lang, may reserba si Dr. Benitez. Nagsimula ang 30 minutong countdown. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ito ang kauna-unahang ganitong operasyon sa barkong ospital. Sa pamamagitan ng tiyak at mabilis na mga galaw, nagtagumpay si Andy na agawin ang buhay ng bata mula kay kamatayan. Naghiyawan ang lahat sa tuwa. Kinabukasan, sa unang pagbisita sa isang barangay sa probinsya ng Batangas, biglang hinimatay ang kapitan ng barangay. Mabilis na sinuri ni Andy,
Natuklasan ng isang malaking abdominal aortic aneurysm na maaaring pumutok anumang oras. Nasa bingit ng kamatayan. Nagpasya si Andy na magsagawa ng isang emergency procedure doon mismo para mapatagal ang oras habang hinihintay ang helicopter. Agad silang nakipag-ugnayan sa pinakamalapit na ospital sa Lipa City, humihiling na ihanda ang operating room. Ngunit paglapag ng helicopter, napagtanto ni Andy na kulang ang pasilidad at tauhan ng ospital para sa ganoong kakomplikadong operasyon. Masyadong kritikal ang pasyente. Napilitan si Andy na siya mismo ang magsagawa ng operasyon. Sakto namang dumating si Director Almeda ng ospital, sumisigaw, "Sino ang naglakas loob niyan? Pinaglalaroan niyo ba ang buhay ng pasyente?" Ngunit nang makita niya ang kahusayan ni Andy sa pag-opera, natigilan siya, at agad nagbago ng tono. "Kailangan namin ng talentong tulad mo sa ospital na ito. Sana sumali ka sa amin." Sinabi ni Andy na hindi niya maiiwan ang barkong ospital, ngunit maaari siyang magtrabaho tuwing weekend. Nagkasundo sila. Subalit, kinabukasan, muling tinawag ni Director Almeda si Andy. Malamig na sinabing puno na ang duty schedule at hindi na siya kailangan. Alam ni Andy na may mali. Nalaman pala ni Almeda mula kay Dr. Santos ang tungkol sa pagkakasibak ni Andy. Natakot siyang baka magdulot ng gulo si Andy at maapektuhan ang kanyang posisyon, kaya binawi niya ang alok. Napilitang bumalik si Andy sa barkong ospital, ipinagpatuloy ang tahimik niyang trabaho. Dito lamang siya naging totoo sa sarili, naghilom, minahal, at kinilala. Isang gabing malakas ang bagyo at maalon ang dagat. Isang lalaki ang naaksidente habang naglilipat ng kargamento sa barko. Naduraj ang braso sa makina. Sumugod si Andy para tumulong. Dahil sa tindi ng pinsala at panganib ng impeksyon. Gumawa siya ng mahirap ngunit kinakailangang desisyon, ginamit ang palakol para putulin ang bahagi ng braso na lampas na sa pagkasalba, upang mapanatili ang tsansang may kabit itong muli. Nagkagulo ang mga tao. Ang asawa ng nasaktang babae ay nagalit, sinunggaban si Andy. Sumisigaw, "Hindi ka karapat-dapat na doktor." Mabuti na lang, umawat si Dr. Benitez at ipinaliwanag, kung hindi agad pinutol, mamamatay ang buong kamay dahil sa pagbabara ng daluyan ng dugo, na haantong sa permanenteng kapansanan. Ang pagputol at pag-opera para ikabit muli sa loob ng golden hours, ang tanging pag-asa. Desperadong nagtanong ang lalaki kay Andy kung magiging inutil na ba ang kanyang kamay. Seryosong ipinaliwanag ni Andy, kailangang maoperahan para may kabit muli sa loob ng 6 na oras. Ngunit hindi makakarating ang Coast Guard dahil sa sama ng panahon. Hindi makakadaong ang barko sa tamang oras. Nilapitan ng kapitan si Andy, nagmamakaawang siya ang magsagawa ng reattachment surgery, isang teknik na hindi niya espesyalidad. Naramdaman ni Andy ang kawalan ng magawa. Ang tanging may kakayahan ay si Director Almeda, ang taong tumanggi sa kanya kamakailan lang. Dahil sa nasaktang pride, malamig na tumanggi si Andy na kontaken ito. Nagsimulang matakot ang lalaki. Kapapanganak pa lang ng kanyang panganay, hindi pa niya ito nahahawakan. Ngayon, nanganganib na mawala ang kanyang braso. Nagmakaawa siya kay Andy na tulungan siya. Ngunit tinalikuran pa rin siya ni Andy. Umiling ang nurse na nakasaksi, iniisip na napakalamig ng dugo ni Andy. Nilapitan ni Dr. Benitez si Andy. "Andy," taimtim niyang sabi, "hindi lang ito pagliligtas ng buhay, kundi pagkakataon mo ring mahanap muli ang sarili mo, lampasan ang nakaraan." Sa wakas, isinantabi ni Andy ang kanyang pride, tinawagan si Director Almeda, mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon at nakiusap na tumulong. Si Director Almeda, kahit may kaunting hinanakit, ay pumayag na magsagawa ng remote-guided surgery dahil sa urhensiya. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng medisina sa Pilipinas na isang komplikadong operasyon ang ginabayan ng malayuan at isinahimpapawid pa ng live sa buong bansa. Ang buong bansa ay huminto para manood. Kasabay nito, nanunood din sa TV si Dr. Santos, ngumingisi, sigurado sa pagkabigo ni Andy.
Matapos ang 6 na oras ng matinding pagod at tensyon, sa ilalim ng masusing gabay ni Almeda at tiyak na mga kamay ni Andy, dahan-daang gumalaw ang mga daliri ng pasyente. Tagumpay. Naghiyawan ang buong barko sa palakpakan. Lahat ay humanga sa galing at tapang ni Andy. Ang pangyayaring ito ay gumawa ng ingay sa media. Nang tanungin ng reporter kung gusto niyang bumalik sa malaking ospital at harapin si Dr. Santos, tumingin si Andy ng diretso sa kamera at buong tapang na nagpahayag, "Opo. Siguradong babalik ako sa ospital kung saan ako pinilit umalis." Sa ibang araw, nakaharap sila ng isang kakaibang pasyente si Aling Nena, isang kilalang manghuhula sa lugar, na kinatatakutan at iginagalang dahil sa kanyang mga hula tungkol sa buhay at kamatayan. Ngunit kabalintunaan, sinabi ng doktor na siya mismo ang hindi aabot ng 3 araw dahil sa malubhang sakit sa atay. Nagalit si Aling Nena, sinaktan pa ang doktor, iginigiit na wala siyang sakit. Ngunit dinala rin siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Andy. Pagkatapos ng remote surgery, inimbitahan siyang muli ni Director Almeda para sa part-time na trabaho. Isinagawa ni Andy ang kumpletong pagsusuri. Si Aling Nena ay patuloy na naniniwala sa kanyang mga ritual kaysa sa siyensya, ngunit hindi nakalimutang itanong ang gastos sa pagpapagamot. Ipinaliwanag ni Andy na kailangan ang kanyang anak na pumirma ng consent para sa liver transplant surgery. "Wala akong anak," mariing sabi ni Aling Nena, saka pumirma ng waiver at tahimik na umalis. Naobserbahan ni Director Almeda ang pasensya at dedikasyon ni Andy sa mahirap na pasyenteng ito, lalo siyang humanga at tuluyang nawala ang dating pag-aalinlangan. Hindi sumuko si Andy. Kasama si Dr. Benitez, pinuntahan nila si Aling Nena sa bahay nito, kinukumbinsi itong magpa-opera. Ngunit matigas pa rin itong tumatanggi. Nang paalis na sila, may naalala si Andy, bumalik siya, tumakbo ng buong bilis patungo sa bahay ng manghuhula. Matigas pa rin itong ayaw magpa-ospital. Lumalabas na may anak pala si Aling Nena, ngunit nahihiya ito at ikinakaila ang ina dahil sa pagiging manggagamot. Sa huli nilang pagkikita, natakot ang anak na makita sila ng iba at pagtawanan. Gusto niyang putulin ang ugnayan. "Nakakahiya ba ako, anak?" maingat na tanong ni Aling Nena. "Opo, lagi na lang kayong nag-aalay," nanlilisik ang mata, sagot ng anak, saka umalis. Ngunit hindi nagalit si Aling Nena, kumuha siya ng makapal na pera at ibinigay sa anak. Hindi siya naniniwalang may sakit siya, gusto niya lamang mag-iwan ng anuman para sa anak, tulad ng lagi niyang pagbibigay ng pinakamabuti dito mula pagkabata. Hawak ang pera, nalito ang anak, naghalo ang emosyon, napaupo at napahagulgol. Binal ikan ni Andy si Aling Nena, marahang ibinahagi ang sarili niyang hindi pagkakaunawaan ng ina noon, ang pagsisisi sa hindi nila huling pagkikita. "Huwag niyong isipin na dahil binigyan niyo siya ng pera ay mawawala na ang sama ng loob niya," sabi ni Andy, sinusubukang anti-gin ang puso nito. Ngunit ayaw pa rin ni Aling Nena. Naisip ni Dr. Benitez na hanapin ang anak. Sa tulong ng ilang kakilala, natunton nila ito. Kinausap ni Andy ang babae, ipinaalam ang kritikal na kondisyon ng ina at ang pangangailangan ng liver transplant. Sakto namang dumating ang balita na si Aling Nena ay hinimatay sa bahay at isinugod sa ospital. Agad inihanda ni Andy ang operasyon. Ayaw niyang maulit ang trahedya niya sa kanila. Ginawa niya ang lahat para pagbatiin ang mag-ina. Matapos ang matagumpay na liver transplant, dahan-daang nagkamalay si Aling Nena. Nasa tabi niya ang anak, humihikbing tumawag, "Nanay." Nagyakapan ang mag-ina, basa ng luha ang kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, si Miguel Zobel, ang tagapagmana ng Ayala Corporation na iniligtas ni Andy, ay nagpakita sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpunta para magpatingin, kundi para mag-alok ng isang sorpresang proposal. Gusto niyang bilhin ang ospital, bilang malaking pasasalamat kay Andy, at nais niyang siya ang mamahala bilang bagong hospital director. Subalit, nang malaman ni Miguel Zobel na si Andy ay sinibak ni Dr. Santos ng walang katarungan,
Nag-init ang ulo ng mayamang tagapagmana. Diretsahan niyang hinarap si Santos, puno ng pangungutya ang boses, talaga palang walang puso kayong mga doktor, pati sarili ninyong kasamahan ay hindi ninyo pinatatawad. Ang mga salita ay tila patalim na tumusok sa amor proprio ni Santos, lalo siyang nagtanim ng matinding pagkamuhi sa binata, ngunit dahil sa inaasam na posisyon bilang head surgeon, kinimkim niya ang galit. Kinabukasan, isa pang pagsubok ang dumating. Si Guro Antonio, isang kagalang-galang na guro na nag-alay ng 30 taon sa pagtuturo sa kabataan sa kabundukan ng Cordillera, ay biglang nagkasakit ng malubha at na-ospital sa street, looks. Hawak niya ang kanyang dibdib, bakas sa mukha ang matinding sakit. Agad siyang sinuri ni Dr. Ben Ramirez, kasamahan ni Andy sa barkong ospital na tumulong sa kanya sa maraming mahihirap na kaso. Sa kabutihang palad, ang paunang kondisyon ay hindi mukhang gaanong seryoso. Si Guro Antonio at ang ama ni Ben, si Dr. Jose Ramirez, ay matalik na magkapatid sa panunumpa, at siya rin ang unang guro na nagmulat kay Ben. Kaya naman, espesyal ang pagtingin at paggalang ni Ben sa kanya. Nang malapit nang lumabas ng ospital si Guro Antonio, muling tiningnan ni Ben ang resulta ng kanyang regular na blood test at napakunot noo. Abnormal ang taas ng kanyang platelet count. Naghinala siyang may mas seryosong problema, marahil ay may kinalaman sa digestive system. Medyo nahihiya, hiniling ni Ben kay Andy, na may kaalaman sa general surgery, na suriing mabuti ang guro. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ni Andy, sinabi ng kanyang kutob na may mali. Nag-request siya ng karagdagang imaging tests. Kinumpirma ng resulta ng MRI ang kinatatakutan, rectal cancer. Ang desisyon sa paggamot ay kailangang ipaalam sa tagapag-alaga. Ngunit malungkot na ibinalita ni Ben na ang asawa ni Guro Antonio ay pumanaw 10 taon na ang nakalipas dahil din sa rectal cancer, at sa kasamaang palad, wala silang anak. Buong buhay ng guro ay inilaan niya sa mga bata sa kabundukan, umaasang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Isang tahimik, simple, ngunit dakilang guro. Ipinaalam ni Andy ang masamang balita kay Ben, na labis na nalungkot. Iminungkahi niya kay Director Almeda, na tumanggi noon ngunit inimbitahan siyang muli, na i-schedule ang operasyon. Ngunit ito ay isang napaka-komplikadong kaso. Ang bukol ay kumapit na sa mga katabing istruktura, kabilang ang aorta, at may senyales na kumalat sa atay. Upang matanggal ng lubusan ang bukol sa tumbong, kailangang pansamantalang ilipat ang bawat bahagi ng atay, tanggalin ang bukol, at pagkatapos ay ibalik ang atay sa orihinal na posisyon. Ang tsansa ng tagumpay ay mas mababa sa 10%. Ang tanging tao sa Pilipinas sa kasalukuyan na itinuturing na may kakayahang magsagawa ng mapangahas na operasyong ito ay si Dr. Santos sa street, looks. Kinabukasan, nang pumunta si Andy sa silid ni Guro Antonio para mag-check, nagulat siyang naroon na si Santos, masayang nakikipag-usap sa guro. Lumalabas na si Guro Antonio pala ang unang guro din ni Santos. Dahil sa koneksyong ito, alam ni Andy na lalo siyang dehado. Mayabang na ipinahayag ni Santos na ang kanyang profesional na team ang hahawak sa operasyon, hindi kailangan ang tulong ng tagalabas tulad ni Andy. Ngunit hindi sumuko si Andy. Kung magtatagumpay siya sa mahirap na operasyong ito ang magiging lihai-timo at karapat-dapat na pagbabalik niya sa street, looks, para harapin si Santos. Kinausap niya si Director Almeda, iginiit ang pangangailangan ng operasyon, kahit alam nilang pareho ang tindi ng peligro. Muling nilapitan ni Andy si Guro Antonio, sinusubukang kumbinsihin ito. Subalit, nagdesisyon na ang guro na huwag nang magpa-opera. Gusto niyang gamitin ang natitirang 3 buwan ng kanyang buhay para sa mas makabuluhang bagay para sa kanyang mga estudyante. Pagkalabas ng ospital, nagpupuyat siya gabi-gabi sa paghahanda ng mga aralin at pagsusulat ng mga habilin. Sa araw, inilalaan niya ang lahat ng oras sa mga bata. Nabibilang na lamang ang mga araw na natitira sa kanya. Isang araw, dinala ni Ben si Guro Antonio para makipagkita sa isang espesyal na tao ang kanyang ama,
si Dr. Jose Ramirez, na lihim na bumalik sa bansa at naninirahan sa isang tahimik na lugar malapit sa Tagaytay. Ang dalawang matandang magkaibigan, magkapatid sa panunumpa na 30 taon nang hindi nagkita, ay agad nagyakapan ng mahigpit, hindi napigilan ang pagpatak ng luha. Nakatayo si Ben sa gilid, gulong-gulo ang isip. Ang kanyang ama, na araw-araw niyang inaalagaan, minsan ay hindi siya nakikilala, ngunit agad nakilala ang matalik na kaibigan. Marahil iyon na ang huling pagkikita ng dalawang kagalang-galang na guro. Makalipas ang ilang araw, lumala ang kondisyon ni Dr. Jose. Inatake siya ng panik, paulit-ulit na tinatawag ang isang pangalan, Maitui. Marahil ay guni-guni o masakit na alaala, saka tumakbong walang sapin sa paa papasok sa kalapit na gubat, gamit ang mga medical tools para subukang operahan ang isang punong may sira. Nakatanggap ng tawag si Ben, nagmamadaling nagmaneho papunta roon. Kasama ang mga medical staff, pumasok sila sa gubat para hanapin ang ama, malakas na tinatawag ang pangalan nito. Nang matagpuan, natigilan si Ben at ang lahat sa kanilang nakita. Ang matanda ay maingat na tinatahi ang sugat sa balat ng puno. Hindi makapaniwala si Ben na ang kanyang ama, isang tanyag na siruhano na kilala sa buong bansa at maging sa ibang bansa, na nag-angat sa antas ng medisina ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado, ay naging ganito. Sinira siya ng gyera. Dahil sa kanyang angking galing, ipinadala siya sa isang bansang winasak ng digmaan bilang field doctor. Sa walang tigil na putukan at pagsabog, sa dami ng mga sugatan, na-trauma siya, natakot sa mismong mga pasyenteng nililigtas niya. Nagkaroon siya ng malubhang post-traumatic stress disorder, PTSD. Hindi na niya nakayanan, lihim siyang tumakas mula sa digmaan, bumalik sa Pilipinas na sira ang isip, isang sakit na hindi na lubusang gumaling. Tila kinalimutan na rin siya ng bayan. Sa harap ng amang may malubhang karamdaman, nakaramdam si Ben ng matinding kawalan ng magawa, tumayo siyang mag-isa sa ulan, humahagulgol. Ang mga atake ng kanyang ama ay nagdulot pa ng ibang problema. Minsan, bumalik ang alaala ng gyera, akala niya umiiwas siya sa mga bala, tumakbo siya ng walang direksyon sa gitna ng mataong kalsada, takip-takip ang ulo. Muntik na siyang masagasaan ng kotse kung hindi siya agad nasagip ni Ben, ginamit ang sariling katawan para protektahan ang ama. Dahil din sa mga ganitong emergency na paghahanap sa ama, minsan nang nahuli si Ben sa isang emergency case sa ospital, na naging sanhi ng pagkamatay ng pasyente. Kung nakarating lang siya kahit isang segundo ng mas maaga, naiwasan sana ang trahedya. Ang multo ng pangyayaring iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Dahil alam ni Andy na isang alamat si Dr. Jose, umasa siyang may matututunan mula rito, kahit sa mga lumang tala lamang. Nakita niya ang tablet ng matanda at tinanong ang password. Si Dr. Jose, sa isang bihirang sandali ng kailan awan, ay nasabi ang tamang password. Natigilan si Ben. Iyon ang kanyang kaarawan. Hindi pala siya kailanman kinalimutan ng ama, sadyang ang isip nito ay naglalakbay sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan. Isang hapon, isang malagim na aksidente ang naganap. Isang school bus na puno ng mga estudyante sa elementarya ang nahulog sa bangin sa gilid ng zigzag road. Magulo ang eksena. Ang driver ay may nakatusok na bakal sa tiyan. Si Andy at Ben, kasama ang team mula sa barkong ospital, na nagkataong may medical mission malapit doon, ay agad rumesponde. Si Andy, kahit nasaktan at na-dislocate ang braso dahil sa impact, ay pilit na itinatala ang kondisyon ng bawat bata. Nakita ito ni Ben, at walang pag-aalinlangang ginamit ang teknik ng hilit para mabilis na maibalik sa ayos ang braso ni Andy. Habang nagaganap ang rescue, napansin ni Guro Antonio, na naroon din dahil malapit ito sa kanyang paaralan, na may isang estudyante pang naiwan sa bus na nakabitin sa gilid ng bangin. Walang atubiling umakyat si Ben sa gumigiwang na bus. Nakita niya ang batang walang malay. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Pinoprotektahan ang ulo nito. Sakto namang dumulas pa ang bus pababa bago ito himalang huminto. Mula sa labas,
Binasag ni Andy ang bintana at iniabot ang first aid kit kay Ben. Mabilis na pagsusuri, nahihirapang huminga ang bata, mahina ang pulso, kailangan agad ng intubation para matulungan sa paghinga. Kung hindi, manganganib ang buhay nito. Inihanda ni Ben ang tubo, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Bumalik ang alaala ng palpak na emergency case noon. Hindi ko kaya, bulong niya. Sa kritikal na sandaling iyon, narinig niya ang kalmado at matatag na boses ni Andy mula sa labas, Ben, kaya mo yan. Mag-focus ka sa bata. Tila isang liwanag na tumagos sa kadiliman, ang pag-eengganyo ni Andy ang sumiris sa takot sa puso ni Ben. Huminga siya ng malalim, at sa wakas, matagumpay na naipasok ang tubo. Nailigtas ang buhay ng bata. Sa sandaling iyon, si Andy ay naging parang isang maningning na araw na nagbigay liwanag sa puso ni Ben, tinulungan siyang harapin at lagpasan ang matagal ng trauma. Mabilis na lumalim ang kanilang ugnayan. Nagkaroon sila ng unang tunay na date. Sa unang pagkakataon, si Andy ang naglakas loob na humalik kay Ben, na nagpatibok ng mabilis sa kanilang mga puso, at paulit-ulit na naglaro sa isip ni Andy ang tamis ng sandaling iyon. Ngunit ang magagandang bagay ay madalas may kasamang pagsubok. Sakto sa panahong ito, dumating sa barkong ospital si Isabel, Cruz, isang Phil-British na pintor. Sinabi niyang gusto niyang ipinta ang magagandang sandali sa barko para maalala. Ngunit ang totoo, siya ang ex-girlfriend ni Ben mula pa noong kabataan. Malinaw ang kanyang pakay, ang bawiin si Ben mula kay Andy. Sinadya ni isang gumawa ng kwentong may leukemia siya at 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay, para makuha ang simpatsya at atensyon ni Ben. Kinausap pa niya si Andy ng sarilinan, mayabang na sinabing layuan nito si Ben. Kabalintunaan, ilang minuto lamang matapos umiyak kay Ben tungkol sa kanyang 6 na buwang taning, nahuli si isa ng kapatid ng isa pa niyang ex-boyfriend na nagsasayaw sa isang bar sa Bonifacio Global City, BGC. Kasabay nito, dumating din ang ina ng ex-boyfriend na iyon at agad tinawagan si Ben, sumisigaw sa telepono na hinding-hindi niya tatanggapin ang babaeng iyon. Si Ben, na nooy naguguluhan pa at gustong maniwala kay Isa, ay marahang ipinaliwanag na baka iyon ang paraan ni Isa para makalimot sa stress dahil sa sakit. Napailing na lang ang ina sa narinig na katwiran ni Ben. Sa araw, bumalik si Isa sa barkong ospital, patuloy na dumidikit kay Ben. Ang totoo, ayaw na siyang makita ni Ben. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon ay dahil paulit-ulit siyang niloko ni Isa. Nasaksihan mismo ni Ben ang kanyang mga panloloko at pagtataksil, kaya nagpasya siyang wakasan na ito. Ngayon, muli siyang nagpakita sa panahong namumulaklak na ang pagtitinginan nila ni Andy, na nagdulot ng matinding komplikasyon. Isa pang sitwasyon ang naganap ng isang pasyenteng pipi at bingi ang nahirapang makipag-usap sa barkong ospital. Habang nagkakagulo ang iba, lumapit si Ben at buong kumpiyansang kinausap ang pasyente gamit ang Filipino Sign Language, FSL. Ipinaliwanag niyang 10 taon na ang nakalipas, para mas makatulong sa mga ganitong pasyente, pinag-aralan niya ang FSL. Iyon din ang panahon kung kailan unang nakilala ni Isa si Ben. Naakit siya sa kaseryosohan, dedikasyon, at pagiging maayos ni Ben sa pag-aayos ng mga gamit, at lalo na sa imahe niyang matiyagang nakikipag-usap sa pasyenteng pipi at bingi. Unti-unti, si Isa ang nanligaw at nagsimula ang kanilang magulong relasyon noon. Ang mismong dedikasyon ni Ben sa pakikipag-usap sa pasyenteng pipit bingi gamit ang Filipino Sign Language, FSL, ang umakit kay Isa noon. At sa kabalintunaan, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal siya ng husto ni Andy. Nang makita ni Isa ang pagmamahal ni Andy kay Ben, hindi siya mapakali. Kinausap niya si Andy ng sarilinan, sinadyang ipaalala ang kanyang posisyon, walang kahihiyang nagsinungaling na engaged na sila ni Ben. Natigilan si Andy, hindi makapaniwala, ngunit may sumilay na pagdududa sa kanyang isip tungkol sa tunay na motibo ni Isa. Samantala, matapos makausap ang inang pipit bingi,
Nalaman ni Ben na ang talagang nangangailangan ng agarang tulong ay ang anak nitong si Carlo. Mabilis na isinakay ang bata sa barkong ospital na walang malay. Ginamit ni Ben ang FSL para tanungin ang ina kung may nakain bang kakaiba si Carlo o nalantad sa lason. Wala raw. Hinubere ni Ben ang bata at natuklasan ang sanhi, isang kakaibang bukol sa balat ang pumutok at nagdulot ng malubhang impeksyon sa dugo, sepsis. Kailangan ng agarang operasyon, kung hindi ay hindi aabutin ng 3 oras ang bata. Agad nilang inihanda ang operating room. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Isa. Patago siyang pumasok sa isang pahingahan para sagutin ito. Nagkataong nagpapahinga si Andy sa kabilang kama, na may manipis na kurtina lamang sa pagitan. Malinaw niyang narinig ang usapan ni Isa, kinukumpirma na ang sakit niyang leukemia ay isa lamang palabas, isang planong binuo niya para makuha ang awa ni Ben, para iwan nito si Andy at siya ang alagaan habang buhay. Si Ben ay nanatiling walang kaalam-alam. Kahit hawak na ang matibay na ebidensya, nagpasya si Andy na huwag munang ibunyag si Isa. Nang gabing iyon, kinausap ni Ben si Andy, nangakong lagi siyang mananatili sa tabi nito, umaasang hindi siya itutulak palayo. Ang taos-pusong usapang ito ay hindi sinasadyang narinig ni Isa. Dahil sa matinding galit, kinabukasan, hinarap niya si Andy para ipamukha ang kanyang estado. Ngunit hindi niya alam na ni Andy ang lahat. Matapang na nagdeklara ng gyera si Isa, ngunit hindi umatras si Andy, mahinahon niyang sinabi ang kanyang mga narinig. Agad na natakot si Isa, namutla, nagmakaawang huwag sabihin kay Ben, kung hindi ay wala na siyang mukhang ihaharap dito. Hindi tulad ni Isa na gumagamit ng maruming paraan, pumayag si Andy na manahimik. Subalit, hindi rin santa si Andy. Ang buhay niya ay puno rin ng sariling mga problema. Ang kanyang ama, si Mang Ramon, isang sugarol, ay muling humihingi ng pera pambayad utang sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Marco. Pagbalik sa staff quarters sa barko, kinailangan pa niyang harapin ang ahas na si Isa. Walang kaiyahiyang sinabi ni Isa sa harap ng lahat na gusto niyang lumipat sa kwarto ni Andy. Nagtaka ang lahat, maraming bakanteng kwarto, bakit sa kwarto pa ni Andy? Simple lang, dahil karibal niya si Andy sa pag-ibig. Pumasok si Isa sa kwarto ni Andy, nakitang sa manipis na kutsan sa malamig na sahig natutulog si Andy. Nakitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, hindi siya magmumukhang mas kaawa-awa kay Andy, bigla siyang nagbago ng isip, sinabing sa kwarto na lang ni Ben siya matutulog. Sa labas, nagkunwaring walang pakialam si Andy, sinabing, okay lang. Ngunit nang pumasok na si Isa sa kwarto ni Ben at sadyang yamakap dito, kahit umiiwas si Ben, si Andy sa kanyang kwarto ay nagsimulang mabalisa, hindi mapakali, maya't maya'y gustong sumilip kung ano ang ginagawa nila. Napatanong siya sa sarili kung ano ang ginagawa niya. Tunay ngang nakakawala ng sarili ang pag-ibig. Hindi nakatulog si Andy ng gabing iyon. Kinaumagahan, hindi magkasamang lumabas ng iisang kwarto sina Ben at Isa. Lumalabas na tinanggihan ni Ben si Isa kagabi, at nakitulog siya sa kwarto ng kasamahang si Leo. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Andy. Pagbalik sa barkong ospital, galit na sinundan ni Isa si Ben. Nakita ito ni Leo, na alam na ang kasinungalingan ni Isa, at diretsahang tinanong si Isa, alam na ba ni Ben na hindi ka naman talaga may sakit? Natigilan si Isa, napagtantong may mali. Si Andy lang ang nakakaalam ng kanyang kasinungalingan, paano nalaman ni Leo? Muli niyang kinumpronta si Andy sa deck ng barko, muling nagdeklara ng gyera. Iginiit ni Andy na wala siyang sinabi kay Leo. Ang totoo, nang umamin si Isa sa kanyang kasinungalingan sa pahingahan, noong narinig ni Andy, nag-aayos ng computer si Leo sa kabilang kwarto at hindi sinasadyang narinig ang lahat. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa wakas, nalaman din ni Ben ang buong katotohanan. Hindi siya nagalit, tanging malalim na pagkadismaya ang naramdaman. Kalmado niyang sinabi kay Isa, makaaalis ka na. Hindi ko kailangan ng kaibigang sinungaling. Walang nagawa si Isa kundi umalis,
dahil sa huli, iyon ang nararapat sa kanya. Muling dumating ang problema kay Andy. Kinabukasan, pinaligiran siya ng mga goons na naniningil ng utang sa pier, hinihingi ang bayad sa malaking pagkakautang ng kanyang ama. Sa ibang lugar sa probinsya, isang amang magsasaka, Mang Cardo, ang isinama ang binatang anak, Toto, sa bukid. Nagrereklamo ang anak, ayaw daw niya ng maduming trabaho. Sa galit, sinadya niyang sirain ang isang malaking bahay ng pukyutan. Pinagkaguluhan sila ng mga bubuyog, sa pagtakas ay nadulas sila at nahulog sa isang maliit na dalesdis. Nawalan ng malay si Mang Cardo. Si Toto, kahit takot, ay tinakpan ng ama para protektahan ito sa mga bubuyog. Tumawag ng tulong ang mga taga-nayon. Naabisuhan ng barkong ospital na nasa malapit na karagatan at agad nagpadala ng medical team. Pagbalik sa barkong ospital, nagkamalay si Mang Cardo. Ang una niyang hinanap ay ang anak. Dahil sa pagprotekta sa ama, malubha ang mga kagat ng bubuyog kay Toto. Namaga ang lalamunan kaya hindi siya makapagsalita. Natakot si Mang Cardo, paulit-ulit na sinisisi ang sarili sa pagpilit sa anak na sumama sa bukid. Hindi makapagsalita si Toto, ginamit ang natitirang lakas para isulat sa papel, nanginginig ang kamay, "Itay, patawad po. Hindi ko po dapat ginawa yun. Sana mapatawad niyo ko." Nangako siyang hindi na uulitin ang pagrerebelde. Pagkabasa, umiyak si Mang Cardo, niyakap ang anak at pinatawad ito. Marahang pinunasan ni Toto ang luha ng ama. Si Andy na nakatayo sa gilid ay labis na naantig. Hindi niya maiwasang isipin ang sariling ama, si Mang Ramon, na nasa street looks pa rin. Kailanman ay hindi niya nagawang maging ganito katapat sa ama. Lumalala ang kondisyon ni Mang Ramon. Nais niyang tulungan siya ni Andy na pekay ng medical records para makakuha ng 50 milyong pisong insurance. Mariing tumanggi si Andy. Hindi niya kayang hayaan ang amang gumawa ng ilegal at kaiyahiyang bagay. Ang mainit nilang pagtatalo ay narinig ni Ben na nasa labas ng kwarto. Tahimik siyang nagmasid, walang imik. Paglabas ng kwarto, nanginig ang buong katawan ni Andy, saka siya napahagulgol. Lagi na lang, umiiyak niyang sabi kay Ben na naroon, lagi na lang sa pinakapangit na paraan ako umaarte. Saka siya tumalikod at naupo sa isang sulok ng pasilyo, umiiyak mag-isa. Ang tanging may sapat na kasanayan para iligtas ang kanyang ama ay si Dr. Santos pa rin. Isinantabi ni Andy ang lahat ng pride, nilapitan si Santos, lumuhad at nagmakaawang iligtas ang kanyang ama. Ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Tila hindi tinitigilan ng pagsubok si Andy. Dahil sa mahal na gastos sa ospital ng ama, instant noodles na lang ang kinakain niya kasama ang kapatid na si Marco. Umiiyak na nakiusap si Marco kay Andy, "Ate, kailangan nating iligtas si Itay, anuman ang mangyari. Kawawa na ang buhay niya. Kahit marami siyang pagkakamali, bilang anak, kung kaya natin, dapat natin siyang tulungan." Naiintindihan ito ni Andy ng lubos. Nang gabing iyon, tumawag siya sa iba pang magagaling na doktor para humingi ng payo, ngunit walang positibong resulta. Ang tanging pag-asa ay si Santos pa rin. Sa pagkakataong ito, si Director Almeda, na laging may malasakit kay Andy, ang personal na kumausap kay Santos. Nakiusap siyang operahan ang ama ni Andy. "Bata ka pa," sabi ni Almeda, "hindi mahalaga ang ibang maliliit na bagay. Pero kung tatanda kang makitid pa rin ang isip, sulit ba? Ang pagliligtas ng buhay, iyan ang tunay na layunin ng isang doktor, hindi ba?" Sa wakas, natinag si Santos sa mga salita ng kagalang-galang na direktor. Nag-isip siya ng malalim. Sakto namang may tumawag, bumabagsak daw ang blood pressure ni Mang Ramon. Nagmamadaling sumakay ng taxi si Andy papuntang ospital, taimtim na nagdarasal na huwag kunin ng Diyos ang kanyang ama, tulad ng nangyari sa ina nang hindi siya umabot. Sinabi ng driver na nakaalis na ang huling flight. Desperado siyang tumawag kay Ben, nakiusap na bantayan ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangang pumunta agad si Ben sa kwarto ni Mang Ramon.
Humahagulgol si Andy sa telepono, nagsusumamong iligtas ang kanyang ama, ang natitira niyang magulang. Nangako si Ben na aalagaan niya ito ng mabuti at pinaalalahanan siyang alagaan din ang sarili. Desperado ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Gumawa ng mapangahas na desisyon si Andy, siya mismo ang mag-oopera para tanggalin ang bukol sa apdo ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang isang operasyong sukdulan ng hirap at walang katulad sa teknikalidad, kundi ito rin ang unang pagkakataon na anak na babae ang mag-oopera sa sariling ama sa ospital na iyon. Mariing tumutol noong una si Director Almeda. Ngunit nang makita niya ang bakal na determinasyon at walang kapantay na pagmamahal ni Andy para sa ama, naantig siya at sa huli ay pumayag, kasabay ng pagbibigay lakas ng loob. Subalit, si Mang Ramon naman ay nag-iimpake na, handa nang umalis. Nagsumite na siya ng discharge papers, ayaw nang magpagamot. Sinugod siya ni Andy, matigas na sinabi, ililigtas kita. Tay. Ano man ang mangyari, ililigtas kita. Kailangan mong mabuhay para pagbayaran ang mga pagkakamali mo. Pagkasabi noon, umalis siya para ihanda ang lahat para sa operasyon. Samantala, napansin ni Ate Pering, ang head nurse sa barkong ospital, na may mali sa hindi pangkaraniwang pagliban ni Andy. Kinumpirma rin ni Ben ang kalagayan ng ama ni Andy. Si Ate Pering, naturing kay Andy ay parang kapatid, ay kinwestiyon ang lahat sa barko, bakit may malubhang sakit ang tatay ni Andy pero wala man lang ni isa sa atin ang dumadalaw sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan ni Ate Pering si Andy sa street, looks. Pinangaralan niya ito kung bakit lagi na lang nitong sinasarili ang lahat ng hirap at sadyang itinutulak palayo ang mga kaibigang tunay na nagmamalasakit. Nasasaktan kami para sa iyo. Alam mo ba? Sakto pagkatapos niyang magsalita, ang lahat ng kaibigan ni Andy sa barkong ospital sina Ben, Leo, mga nurse, crew na nakasama niya sa hirap at ginhawa, ay lumitaw sa dulo ng pasilyo. Tahimik silang dumating para suportahan siya. Lumapit si Ate Pering at niyakap ng mahigpit si Andy. Isang napakainit at nakaaantig na eksena. Sila ang pinakamatibay na sandigan ni Andy. Lahat ay kinakabahan habang inihahanda ang napakahirap na operasyon. Si Mang Ramon ay nag-aagaw buhay. Si Marco ay nasa tabi niya, kinukwento ang magagandang plano nila pagkatapos ng operasyon, saka niyakap ang ama at umiyak. Nang itulak na ang ama papasok sa operating room, pilit siyang nagpakatatag, pinalakas ang loob ng ate, ngunit ang nakakunot niyang noo ay nagpapakita ng matinding kaba sa loob. Takot po ba kayo? Tay, tanong ni Andy. Siyempre naman, anak, takot na hindi ko na kayo makitang magkapatid, mahinang sagot ni Mang Ramon. Huwag po kayong mag-alala, pilit pinipigil ni Andy ang luha, gagawin ko po ang lahat. Matulog lang po kayo, paggising nyo, tapos na ang lahat. Hinawakan ni Mang Ramon ang kamay ni Andy, kung sakaling may mangyari sa akin, dahil iyon sa kalusugan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Handa na ang lahat. Dahan-daang binuksan ni Andy ang pinto ng operating room. Nakatayo sa loob, naka-scrub suit, ay walang iba kundi si Dr. Santos. Pumayag siyang mag-opera. Bakit? Naguguluhan pa si Andy nang magsalita si Santos, istrikto ang boses, sino ang nagpapasok ng kamag-anak sa operating room? Lumabas ka. Pinakamatigas na salita ang binitawan niya, ngunit sa likod nito ay ang pag-aalala at responsibilidad. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng pinakamagagaling na medical team ng street, looks sa pangunguna ni Santos, sa wakas, naaga nila si Mang Ramon mula sa bingit ng kamatayan. Naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos nito, tuluyan nang nagkaayos sina Santos at Andy. Taos-pusong humingi ng tawad si Santos sa mga nagawa niya noon at sinabing, salamat, sa pagtitiwala mong kaya kong tapusin ang operasyon ng tatay mo. Isang bagong kwento ang nagsisimula, si Tita Mila, isang mayamang ale mula Maynila na umuwi sa probinsya, ay mainit na nakikipagtalo sa kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Tita Lorna. Sa sumunod na sandali, biglang inantok nang hindi mapigilan si Tita Mila.
Panandaliang nakalimutan ang kaibigang kaharap, namutla sa kahinimatay sa mga braso ni Ben, na nagkataong nasa malapit. Agad siyang binuhat ni Ben at tinakbo papunta sa barkong ospital na nakadaong sa malapit. Isinailalim ni Ben sa kumpletong pagsusuri si Tita Mila ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong sanhi. Biglang bumagsak ang kanyang blood pressure at tumigil ang tibok ng puso. Agad nagsagawa si Ben ng defibrillation. Habang abala sa pag-revive, walang tigil ang pagring ng telepono ni Ben tawag mula sa nursing home ng kanyang ama, nag-aalalang si Dr. Jose ay muling tumakas at nawawala. Ngunit nakatuon si Ben sa pagliligtas ng pasyente, binaliwala muna ang pag-aalala sa ama. Sa wakas, bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Tita Mila. Lumabas si Ben para sagutin ang tawag, kinumpirma ang pagkawala ng ama. Kahit puso niya'y nag-aalab sa pag-aalala, pinili niyang unahin ang tungkulin sa pasyenteng kritikal, hindi niya ito maiiwan para hanapin ang ama sa mga sandaling iyon. Pagbalik niya sa ward, narinig niyang sinabi ni Tita Lorna, ang kaaway ni Tita Mila kanina, na mahilig si Tita Mila sa mga ligaw na gulay na kinukuha sa bundok. Agad pumasok sa isip ni Ben, posible kayang pagkain ang sanhi. Ikinwento ni Tita Lorna ang nangyari ng araw na iyon. Silang tatlo ay magkakaibigang lumaki ng sabay. Si Tita Mila ay umasenso sa Maynila, yumaman, at nang umuwi ay naging saplada at kinalimutan na ang mga dating kaibigan. Nang araw na iyon, nagkasabay sila sa pagkuha ng gulay sa gubat. Nainis si Tita Lorna sa pagiging malamig at walang pakialam ni Tita Mila kaya sinimulan niya itong sermonan. Hindi naman nagpatalo si Tita Mila kaya nagkasagutan sila ng matindi. Sa galit ni Tita Lorna, sinabi niyang ayaw na niyang maging kaibigan ang isang baliw na matanda, tulad ni Tita Mila, saka umalis kasama ang isa pa nilang kaibigan. Pagkatapos noon, pumunta sa dagat sina Tita Lorna at ang isa pang kaibigan para mangisda at sumisid. Sa kasamaang palad, sumabit ang paa ni Tita Lorna sa mga lambat o basura sa ilalim ng dagat. Hindi siya makaalis. Naubos ang hangin sa kanyang tangke at lumubog siya. Napilitan siyang tanggalin ang kanyang gamit para makaahon, ngunit pag-ahon niya ay wala na siyang hininga. Nasagip siya ng mga tao at dinala sa barkong ospital. Nang makatanggap ng emergency call, nagmamadaling pumunta sina Andy at Ben sa pinangyarihan. Ang pasyente, Tita Lorna, ay nalunod at hindi na humihinga. Mabilis na sinuri ni Andy, agad nag-intubate para suportahan ang paghinga. Matapos ang CPR, bumalik ang tibok ng puso ngunit ang kanyang mga braso at binti ay hindi gumagalaw, walang response sa stimuli. Na-diagnose ni Andy na ito ay decompression sickness o the bends, dulot ng mabilis na pagbabago ng pressure mula sa ilalim ng tubig paakyat. Kailangang ilagay siya agad sa hyperbaric chamber para dahan-daang maibalik sa normal na atmospheric pressure ang katawan. Ang proseso ay nangangailangan ng maingat at dahan-daang adjustment. Sa simula, si Tita Lorna ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Unti-unti, sa tulong ng hyperbaric oxygen therapy at masugid na pag-aalaga, nakagalaw muli si Tita Lorna, nakatayo, at nakalakad. Nang makita niya muli si Tita Mila, ang mayamang kaibigan na hinimatay, na gumaling na rin, nagyakapan ang dalawang matalik na kaibigan habang umiiyak. Mapaglaro talaga ang tadhana, kahapon lang ay nag-aaway sila na parang magkaaway, ngayon ay parehong nasa ospital, parehong dumaan sa bingit ng kamatayan. Naroon din si Tita Karen, ang ikatlong kaibigan na kasama ni Tita Lorna. Si Tita Lorna, kahit medyo malakas na, ay hindi napigil ang murahin pa rin si Tita Mila bilang nakasanayan, ngunit ngayon ay may kasamang tawa at luha ng pagkakasundo. Tingnan mo nga yang itsura mo, mukha ka bang walang sakit, natatawang sabi ni Tita Lorna. Hindi naman nalalayo sa itsura mo, sagot ni Tita Mila. Sorry na, biglang. Lamambat ang boses ni Tita Lorna. Anong sorry? Umiiyak na ikinwento ni Tita Mila na hindi naman talaga siya kasing glamorosa ng inaakala ng iba. Kailangan din niyang sumisid at mangisda para pandagdag kita.
Hindi nagtagal matapos ikasal, iniwan siya ng asawa. Nang lumaki ang anak, lihim nitong ibinenta ang nag-iisang bahay nila. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa probinsya at tumira sa mga magulang. Nang marinig ito, naawa sina Tita Lorna at Tita Kering sa pinagdaanan ng kaibigan. Ang buhol ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang tatlo ay sa wakas ay nakalas na. Ang kanilang samahan ay bumalik sa pagiging simple at tapat tulad noong kabataan nila, na maaaring sabay-sabay sumisid, sabay-sabay tumawa. Sana'y lagi silang ligtas na makabalik sa bawat paglaot. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, dumating ang panibagong panganib. Isang grupo ng armadong kalalakihan ang biglang sumampa sa barkong ospital. Hindi pera ang habol nila kundi doktor na mag-oopera sa kanilang nasugatang lider. Ang pinuno ng grupo, si Boss Dante, ay partikular na hinahanap, ang mahusay na siruhana mula sa Maynila, tumutukoy kay Andy. Agad na hamarang si Ben sa harap ni Andy, hindi alintana ang panganib. Muntik na siyang barilin kung hindi siya nahila ni Andy. Ang Coast Guard sa Pampang ay nakarinig ng putok, ngunit nagtanong lang sa isa't isa kung may narinig ba sila, sa kabinale wala ito. Si Ben, kahit natatakot, ay pinilit maging kalmado, sinabing maaari siyang mag-assist kay Andy. Sa ilalim ng banta ng baril, napilitan si Andy na i-empake ang mga kinakailangang gamit medikal, sumama sa kanila sa isang mabilis na bangka patungo sa isang lumang bodega malapit sa pantalan ng Tondo. Nasindak si Andy sa tanawin sa loob ng bodega. Nagkalat ang mga bangkay. Dugo ay nasa lahat ng dako. Ito pala ang pinangyarihan ng isang madugong engkwentro kaugnay ng transnasyonal na bentahan ng shabu. Ang kanilang leader, si Ricardo, ay malubhang nasugatan sa bar ilan. Isang tauhan ang nagtangkang tumawag ng pulis para dalhin si Ricardo sa ospital ngunit pinagalitan ni Boss Dante. Nagkataong nakita ni Dante sa telepono ang balita tungkol sa barkong ospital na nasa malapit, kaya nagpasya siyang dukutin ang doktor. Nakita ni Andy si Ricardo na nag-aagaw buhay sa maruming sahig. Mabilis siyang nag-south ng guantes at sinuri ito. May tama ng bala sa magkabilang tagiliran, maswerte't hindi direktang tinamaan ang mga vital organs ngunit nagdulot ng matinding internal bleeding. Ang blood pressure ay mababa sa 70, mahina ang paghinga. Hiniling ni Andy na dalhin agad ang pasyente sa barkong ospital para sa operasyon sa isang sterile environment. Ngunit iginiit ni Boss Dante na doon mismo ito operahan. Ang pag-opera sa ganito karuming lugar ay may napakataas na panganib ng impeksyon, kulang ang anesthesia, at wala ring sapat na medical staff at kagamitan para sa isang major surgery para tanggalin ang bala. Nagalit si Boss Dante, itinaas ang baril, at sumigaw na operahan na ito agad. Sakto namang bumagsak ng tuluyan ang blood pressure ni Ricardo. Mabilis na nag-intubate si Ben para matulungan itong huminga, pansamantalang na-stabilize ang vital signs. Muli niyang kinumbinsi si Boss Dante na payagan silang dalhin ang pasyente sa barkong ospital. Sa pagkakataong ito, pumayag si Dante, ngunit may malupit na kondisyon, kailangang mailigtas ni Andy si Ricardo sa loob ng 3 oras. Kung hindi, walang sino man sa barkong ospital ang mabubuhay. Ang isang major surgery na tulad nito ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 6 na oras. Sa ilalim ng matinding pressure, para sa buhay ng lahat, napilitan si Andy na pumayag. Dinala si Ricardo sa barko. Ngayon, nahaharap sila sa isang pagsubok na buhay at kamatayan ang nakataya. Kung ang bala ay malapit sa aorta, napakalaki ng panganib na pumutok ito habang tinatanggal. Ang sobrang pagkawala ng dugo ay magdudulot ng cardiac arrest. Kung mabaygo sila, lahat ng nasa barko ay mamamatay. Ang bigat ng responsibilidad ay halos dumurog kay Andy. Niyakap siya ni Ben, binulungan, kaya mo yan. Mail iligtas mo siya. Ako na ang bahala sa iba. Nagsimula ang operasyon. Unang problema, matinding kakulangan ng dugo. Kailangan agad ng blood transfusion ni Ricardo. Nanawagan si Ben sa lahat ng nasa barko na mag-donate ng dugo. Isang batang nurse ang umiyak,
Bakit tayo magdodonate ng dugo para sa taong naglagay sa panganib ng buhay natin?